Pab na mokton ae boban karan yes kin ekreot pie kamazi itio si boknot blau potestare I evo. Panganay sa 7 magkakapatid, dama ni Nico ang tila hindi pantay na pagtrato ng kanilang ama. Ayoko nga. Gusto mo suntukin kita dyan? Daddy! Daddy! Naaway ako ni Kuya! Hoy! Ano naman ba to? Hindi mo na sumbong yung kapatid ko Paano mo kasi di ako palagi inuutusan eh? Ganun talaga kapatid ka Kuya ka. Wala pa natin lokohin tong kapatid mo. Hindi ka nga rito. Tayo sa kwarto para magtanda ka. Hindi ka rito. Ano bro? Hindi ka rito. Hindi ka magtatanda Somehow masakit siya kasi iba yung treatment sa... Pare-pareho naman kaming anak, ganun. Nagpasaway ako. Minsan naaway ko yung mga kapatid ko. Kasi nga, it's my way na rin to get their attention Madalas binubuli ko sila dati. Since ako yung panganay, I have the capacity to boss around, to order them around. I was violent actually. May mga violent tendencies ako. Nagsumikap si Nico sa kanyang pag-aaral. Pinilit na pinatunayan ang sarili sa mga magulang. Ang pagkauhaw sa atensyon at pagmamahal ay kanyang natagpuan sa maling relasyon. We started to become friends, and later on, we started to become closer. Tapos dumating sa point na may nangyari na sa amin without us being us. Ang hindi alam ni Nico, ang relasyong kanyang pinasok ang magdadala sa kanya sa mundo ng kababalaghan. So nalaman ko na bukas yung third eye niya. And then doon nag-start yung mga weird things na sinasapian siya. And demon possess siya, tapos nakakausap ko, nakikita ko yung mata niya, nanlilise, magalit, nag-iba yung boses niya. May mga manifestations. Dumating sa point na, may mga nakikita daw siya, so we had to hide. Kailangan namin pumunta sa mga gantong lugar. And then we had to protect ourselves. Maraming beses, nagpupunta kami ng motel to do the ritual. I'll do the incantation. I thought it was weird na totoo pala yung mga ganun-ganun. Kasi napapanood mo sa TV, may mga ganun And then I'm thinking na, totoo ba talaga to? Pero ang tumatakbo sa isip ko noon is that I had to protect her. After ng ritual, well, dun mas nagiging recurrent yung mga sapi, yung mga possessions, yung mga manifestations. And yun nga, little did I know that was a form of satanic worship. And so, kahit siya lang yung nakakita, kahit siya lang yung bukas yung third eye, kahit siya lang yung nakaka-experience ng mga ganon, siya lang yung naapektuhan Hindi ko napapansin na dahil sa ginagawa ko rin yun, naapektuhan na rin ako. Meron na rin manifestation sa akin. And I'm not aware of it. Nagbabago daw yung facial features ko ng pinamamalayan, yung talagang galit na masungit, na hugnutin. Meron ding time na lumakad ako doon sa subdivision namin, ako lang mag-isa. Tapos merong mga groups ng guys doon, nagiinuman. Tapos ang naalala ko noon, dire-diretso lang ako. And then narinig ko lang sila, nagkukwentuhan ng ano-ano. And then, later on, may isang guy doon na naging friend ko sa church. Tapos kinuwento niya yung time na yon. Sabi niya, alam ba one time, nung dumaan ka sa amin, naginuman kami, sinigawan mo kami lahat, minura mo kami isa-isa. Sabi niya gano'n. Tapos, nagulat ako kasi iba yung naalala ko noon. Pangatlo, one time nasa motel kami, and then, pagkagising ko, umiyak siya. Katabi ko siya sa kama. Tapos sabi ko, ba't ka umiyak? And then, sabi niya, inuntog mo ako sa pader kanina. So, nagulat ako. Hindi ko naalala yun. Next. Nag-aaya sa Ate Justin Saan daw? Sa church. Sama tayo.
mga fellowship yan, oh. Oo. Sama tayo, please. O, sige. Ano Talaga? gagawin? Talaga pumayag ka na? Oh, sige, sige. Ito yung wallet. Yung pastor nag-speak nung time na yon, naalala ko, sabi niya, yung the great exchange. Sabi niya, let's say may wallet ako na punong-puno ng pera. Tapos yung wallet mo, bulok-bulok. Okay lang ba palit tayo? Sabi niya, parang sinabi niya gano'n sa congregation. Then of course sabi ko, oo naman. And then he goes on saying, alam niyo, ganun din si God sa'yo. Ito yung buhay mo, bulok-bulok, bibigyan kita ng bago. Okay lang ba palitan natin? And then sabi ko, oo, sige, gusto ko yun. So talagang nag-start siya sa heart ko and inspired me. Magmula ng araw na yon, unti-unting nagbago ang buhay ni Nico. Sa pagsuko niya ng buhay kay Jesus, naranasan niya ang buhay na may direksyon sa piling ng Diyos. Naghiwalay man silang magkasintahan, nasumpungan naman ni Nico ang kasiguraduhan at pag-ibig ng Diyos na matagal na niyang nais maranasan. I just know na something has changed. And really, my life turned 180 degrees. Ang prayer ko lang lagi, Lord, I want to serve you faithfully, and huwag kang mag-give up na i-disciple ako, na i-train ako to be like you. Ngayon ay isang math teacher si Nico sa Ateneo de Manila High School. Kasama din siya sa dance ministry ng kanilang simbahan. Kasi na-compare ko yung past life ko eh. And na-compare ko yung buhay ko ngayon. And talagang totally, I would not trade my life today dun sa dati. Ngayon, meron akong peace of mind, peace of heart.